Nagsimula ang isang Bible study group sa tahanan ng mag-asawang Brother Arnel at Sister Virgie Occidental sa Mapayapa Street, Katapatan Subdivision sa Banay-Banay, Cabuyao, Laguna, taong 1978. Ito ay sa pangunguna ni Pastor Vic Vergara mula sa Greenland Christian Church. Noong 1979, mula sa isang Bible study group ay nagpasya ang mga kapatid na simulan na ang isang gawaing pagsamba o Sunday worship service. Ito ay ginanap pa rin sa bahay ng mag-asawang Brother Arnel at Sister Virgie Occidental. Sa kaparehong taon ay napagpasyahan na umupa ng isang bahay sa Matulungin Street upang doon ilipat ang gawain ng iglesia at pinangalanan ito na Lord Christ Jesus Mission Church o LCJMC. Sa pamamagitan ng suporta ng Greenland Christian Church at ng mga manggagawang sina Pastor Vic Vergara, Pastor Edwin Molyasgo, Kuya Ricky Santos at iba pang manggagawa ay naipagpatuloy ang gawain. Taong 2002 ay lumipat muli ang gawain ng iglesia at nagpatayo ng bagong bahay panambahan sa kaparehong lugar sa Matulungin Street sa Block 22, Lot 55. Ang lupa na nilipatan ay 200 metro kwadrado na pagmamay-ari ni Sister Evelyn Dulay. At ito ay kanyang ipinagamit sa iglesia ng walang bayad na upa o walang rental fee. Ang pagtatayo naman ng gusali ay napangyari sa tulong ng mga misyonaryo galing sa Korea sa pangunguna ni Pastor Kim at suporta galing sa bawat kapatiran ng iglesia. Taong 2004, sa pagdiriwang ng ika-6 na taon ng iglesia, ay isang desisyon ang kinilangang gawin nito. Ito ay ang pagpapasakop ng iglesia sa ilalim ng gawain ng Jesus First Christian Ministries. At buong puso namang tinanggap ng JFCM ang Iglesia ng Cabuyao. Taong 2006, sa pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng Iglesia, ay ginanap ang pagtatalaga ng training elder na si Brother Arnel Occidental at Kuya Lito Escobar. At sa taong 2009 naman, sa pagdiriwang ng ika-11 anibersaryo, ay itinalaga bilang tagapangasiwa ng JFCM Cabuyao si Pastor Arnel Occidental. At ito ay pinangunahan ni Pastor Raymond Mangahas bilang overseer ng JFCM National. Taong 2010 naman ay may nadagdag na tagapangasiwa ang iglesia na si Kuya Wilson Aguilan. May mga pagsubok man na dumaan sa iglesia, patuloy pa rin ito sa mga gawain at pagsulong ayon sa layunin ng Panginoon. Sa tulong ng mga kapatiran, ay napagpasyahan na maging pag-aari na ang lupang kinatatayuan ng bahay panambahan. At ito ay tuluyan ng naging pag-aari ng Iglesia ng Cabuyao noong taong 2016, proving God is a faithful God. Marso taong 2020, hindi inaasahan ng buong mundo ang naranasan patungkol sa COVID-19. Ang pandemyang ito ay nakaapekto sa libu-libong mga tao. Marami ang nagkasakit at namatay dahil dito. Marami rin ang nawalan ng hanap buhay at mga pinagkakakitaan. Ipinagbawal ng mga bansa ang mga pagtitipon ng mga tao o pag-iwas sa face-to-face interaction at iba pa. Ang mga pagdiriwang, pagsasara ng mga hotel, restaurant, paaralan at mga pampublikong mga lugar, kasama dito ang mga religious gathering. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang face-to-face Sunday worship gathering. Sa panahon ng pandemic, hindi natin halos alam kung paano magsisimulang muli ang mga gawain ng iglesia. Ngunit dahil sa hindi matatawarang determinasyon at katatagan ng ating JFCM overseers, ng ating pastor, hindi naging hadlang ang pandemic. Di man nakikita ng face-to-face na ipagpatuloy ang gawain para sa ating Panginoon. Natutunan natin ang iba't ibang kaparaanan katulad ng online Bible studies, prayer meetings, trainings at worship service. At higit sa lahat, ang mga ito ay napangyari sa paggabay at kabutihan ng Panginoon. Dahil sa pangangailangan para sa transportasyon at naranasang pandemya, nagdesisyon na rin ang mga tagapangasiwa at manggagawa ng iglesia na magkaroon ng isang sasakyan na L300 upang magamit ito para sa gawain noong Marso 7, 2021. Taong 2022, mula sa mga pagsubok na naranasan ng iglesia, bago ang ika-24 na taong anibersaryo ng JF Cabuyao ay unti-unti nang naibalik ang pisikal na pagtitipon. Sa taong ito
Ang Iglesia ng Kabuyaw ay binubuo ng may 40 pamilya at individual at nakapagtalagang muli ng 4 na training elders na sina Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Ronald Canlas, Apprentice Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. Dahil sa dumaraming bilang ng mga dumadalo sa gawain, minarapat ng Iglesia na mapalawak ang lupang kinatatayuan ng bahay panambahan. Noong Setyembre 2023, muli ay tinugon ng Panginoon ang panalangin ng Iglesia. Kaya sa ngayon, ang lupang pag-aari ng Iglesia ng Kabuyaw ay may kabuang sukat na 400 metro kwadrado. Sa pagdiriwang ng ika-25 taon ng Iglesia, na italaga bilang mga elders sina Elder Ronald Canlas at Elder Vic Rodriguez. Mula sa pagsulong ng Iglesia sa mga nakaraang taon, patuloy at sinisikap lalo na maisakatuparan ang layunin ng Panginoong Hesus at JFCM Mission na may panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw, sa pagdiriwang ng ika-26 na taon, magsisikap hanggang wakas. Hebreo Kapitulo 6, versikulo 11.